Ang kalikasan ng Diyos ay isang malalim na paksa. Maraming tao ang may iba't ibang pananaw sa Diyos. Ang ilan ay nakikita siya bilang mapagmahal at mabait. Ang iba naman ay nakikita siya bilang istrikto at makatarungan. Ngunit may ilan ding natatakot sa kanyang kaparusahan at kapangyarihan. Ang Biblia ay nagbibigay ng kumpletong larawan ng kalikasan ng Diyos. Ipinapakita nito kung paano nagkakasama sa Kanya ang pag-ibig, higanti at katarungan. Mahalagang maunawaan natin ang kalikasan ng Diyos. Nakakatulong ito upang maunawaan natin ang Kanyang mga gawa. Nakakatulong din ito upang maunawaan natin ang ating relasyon sa Kanya. Ang Biblia ang ating gabay sa paglalakbay na ito. Inihayag nito ang katangian ng Diyos sa iba't ibang paraan. Sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, makikita natin na ang Diyos ay hindi lang iisang aspekto. Siya ay maraming katangian. Ang bawat aspeto ng kanyang kalikasan ay kumukumpleto sa isa't isa. Sa mga susunod na bahagi, ating tatalakayin ang mga aspetong ito ng detalyado. Ang Juan 3:16 ay isang kilalang talata sa Biblia. Sinasabi nito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itinatampok ng talatang ito ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ipinapakita nito ang kanyang kahandaang magsakripisyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pag-iimbot at mapagbigay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang damdamin. Ito ay kilos. Sa pagbibigay ng kanyang anak, ipinakita ng Diyos ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig. Ang gawang ito ay para sa lahat ng tao. Ito ay regalo para sa lahat, anuman ang kanilang nakaraan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Hindi ito nakabatay sa ating mga ginagawa. Ito ay laging nariyan, laging nagpapatawad. Ang pag-ibig na ito ay nilalayon upang mapalapit tayo sa Kanya. Ito ay isang panawagan upang tanggapin ang kanyang biyaya at awa. Sa pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay nababago. Tayo ay nagiging mas katulad niya. Natututo tayong magmahal ng iba ng walang pag-iimbot. Ito ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos tulad ng ipinapakita sa Juan 3:16. Habang ang Diyos ay mapagmahal, siya rin ay mapaghiganti. Ang Hebreo Kabanata 10 talata 30 hanggang 31 ay nagsasabing sapagkat kilala natin siya na nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. At muli, huhusgahan ng Panginoon ang kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Itinatampok ng mga talatang ito ang papel ng Diyos bilang isang hukom. Ang paghihiganti ng Diyos ay hindi katulad ng galit ng tao. Ito ay matuwid at makatarungan. Ito ay nilalayon upang mapanatili ang kanyang kabanalan. Ang paghihiganti ng Diyos ay isang tugon sa kasalanan. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang kaayusan at katarungan. Ang araw ng paghuhukom ay panahon kung kailan ang paghihiganti ng Diyos ay lubos na mahahayag. Ito ay isang araw na dapat harapin ng may paggalang. Ito ay panahon kung kailan pananagutin ng Diyos ang lahat. Ang kanyang paghihiganti ay nagsisilbing paalala ng kanyang autoridad. Ang mapaghiganti na katangian ng Diyos ay bahagi ng kanyang katarungan. Tinitiyak nito na ang kasamaan ay pinarurusahan. Ipinapakita nito na hindi kinukonsinti ng Diyos ang kasalanan. Ang kanyang paghihiganti ay isang babala upang talikuran ang mga kasamaan. Bahagi 4 ang makatarungang kalikasan ng Diyos. Juan Kabanata 5, talata 30. Sa Juan Kabanata 5, talata 30, sinabi ni Jesus, wala akong magagawa sa aking sarili. Naghuhukom ako ayon sa naririnig ko at ang aking hatol ay makatarungan. Sapagkat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Itinatampok ng talatang ito ang makatarungang kalikasan ng Diyos. Ipinapakita nito na ang kanyang mga hatol ay batas. Ang katarungan ng Diyos ay walang kapintasan. Hindi ito na-impluwensyahan ng pagkiling. Ito ay nakabatay sa katotohanan at katuwiran. Ang mga hatol ng Diyos ay laging tama. Ang mga ito ay sumasalamin sa kanyang banal na kalikasan. Ang katarungan ay nagsasangkot ng paggantimpala sa mabuti at pagpaparusya sa masama.
Tinitiyak ng makatarungang kalikasan ng Diyos na ang bawat isa ay tumatanggap ng nararapat sa kanila. Hinihikayat nito ang mga tao na mamuhay ng matuwid. Ang katarungan ng Diyos ay maawain din. Nagbibigay siya ng mga pagkakataon para sa pagsisisi. Ang kanyang katarungan ay balanse sa kanyang biyaya. Ipinapakita nito ang lalim ng kanyang pagkatao. Bahagi 5, isang halimbawa ng tunay na katarungan. Isipin natin ang isang hukom sa korte. Nakikinig ang hukom sa magkabilang panig. Sinusuri niya ang mga ebidensya. Pagkatapos magbibigay siya ng patas na hatol. Kung ang isang tao ay nagkasala, sila ay paparusahan. Kung sila ay walang sala, sila ay palalayain. Ito ay isang halimbawa ng tunay na katarungan. Ang katarungan ng Diyos ay gumagana sa katulad na paraan. Alam niya ang lahat ng puso. Nakikita niya ang lahat ng kilos. Ang kanyang mga hatol ay batay sa perpektong kaalaman. Walang sinuman ang makadadaya sa kanya. Ang katarungan ng Diyos ay tungkol sa pagpapanumbalik ng balanse. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Madalas itong may kasamang parusya, ngunit mayroon din itong gantimpala. Ang tunay na katarungan ay patas at balanse. Sa katarungan ng Diyos, walang favoritismo. Lahat ay pantay-pantay. Ito ay isang nakakaaliw na kaisipan. Tinitiyak nito sa atin na ang Diyos ay laging patas. Bahagi 6 ang pagkakasama ng pag-ibig, paghihiganti at katarungan sa Diyos. Ang kalikasan ng Diyos ay pinaghalong pag-ibig, paghihiganti at katarungan. Ang mga aspetong ito ay hindi magkakasalungat. Kumpleto sila sa isa't isa. Ang pag-ibig ng Diyos ay makikita sa kanyang kahandaang iligtas tayo. Ang kanyang paghiganti ay makikita sa kanyang tugon sa kasalanan. Ang kanyang katarungan ay makikita sa kanyang patas na mga hatol. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagpapawalang bisa sa kanyang katarungan. Ang kanyang katarungan ay hindi nagpapawalang bisa sa kanyang pag-ibig. Sa halip, magkasama silang gumagana. Ang kalikasan ng Diyos ay magkatugma. Ang pag-unawa sa balansing ito ay nakakatulong sa atin na mas makilala ang Diyos. Nakakatulong ito sa atin na pahalagahan ang kanyang mga gawa. Nakakatulong din ito sa atin na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang kalikasan ng Diyos ay perpekto. Ito ay isang modelo na dapat nating sundin. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanyang pag-ibig, paghihiganti at katarungan, tayo ay lumalapit sa kanya. Ang mga aspetong ito ng kalikasan ng Diyos ay mahalaga. Tinutukoy nila kung sino siya. Ipinapakita nila sa atin ang paraan ng pamumuhay. Ang kalikasan ng Diyos ay gabay para sa ating buhay. Tinuturuan tayo nito na magmahal, maging makatarungan, at igalang ang kanyang kabanalan.